So, punta na tayo dun mga Kaloys sa kay Kustura. Okay? Kostura. Okay, yun yung pag-pronounce. So, eto mga Kaloys, ito po yung sinabi niya. Bigyan natin ng reaction. Bakit ganun? Ang tagal na, more than 40 days na, bakit ito ang sinabi niya ngayon? Pakinggan natin mga Kaloys. Hi sa mga Nostronatics worldwide, sa mga abangers, at saka sa mga nag-aabang talaga kay Rene. Actually, meron na po kaming communication direct. Kaya lang po, we need to do have a respect regarding po sa procedure ng case. Yun na nga, sa kaso nga mga Kaloys. So, parang nagulat ako na may respeto rin siya sa kaso, pero bakit yung iba na mga kaso, 'di ba? Bakit iba yung treatment niya doon kaysa dito? Okay? Bakit yung ibang mga vlogger din na psychic ay, 'di ba, gumawa na sila, right? Pero mabababa yung mga followers nun. Ito talaga siya yung parang ang taas ng rate, okay, or yung subscribers niya. So influencer talaga siya. So kung magsasalita siya or gagawa na niya yung psychic niya, maapektuhan ba yung kaso? 'Di ba? Mas marami bang magagalit, 'di ba? O baka baliktarin niya kasi nagpapabayad siya, eh, 'di ba? So ibig sabihin nun, may tendency na sus susundin niya kung ano yung bayad sa kanya. Nagets yung point ko mga Kaloys, kasi pera, eh, 'di ba? Kumbaga yung motibo niya is kasi nagpapabayad siya, 'di ba? Kailangan mo talaga bigay ang resibo bago siya mag-read. Iba siya sa kilala kong gifted talaga. Okay? So kaya nga hindi 100% tumutugma yung mga hula niya. Okay? Nag na niya, mayroon mga iba na nakukuha din niya, pero hindi talaga yung rate na mas mataas talaga. Nabibingo siya sa hula niya kasi nga nagpapabayad. Okay? So ang mga psychic nagpapabayad, siyempre kung deliveran niya ng maleta, 'di ba? Maleta o gorgor, right? O persilapid ang dating. So, yun yung sinabi niya na parang, what? 'Di ba ang tagal na, more than 40 days na, tapos wala ka man lang, okay? Hindi mo lang trinay, right? Actually, hanggang ngayon is nag-aantay po kami kung kailan po talaga kami pupunta doon. Hindi po kasi pwedeng pangunahan namin at ng team namin at saka sa mag-i-sponsor po ng ticket papunta sa akin doon dahil po in-inform po siya mismo na ongoing pa po ang case, but we are crossing our fingers So, na sana ongoing po. and case. So, pinapatahimik na siya mga Kaloys. Okay? Kasi nga mga Kaloys, it's really up to the people kung maniniwala sila dito sa niya, sasabihin niya. 'Di ba? Kasi may case, eh. So how come? Baka may nga, 'di ba? Kasi regardless kung tutuloy-tuloy yung case, yun yung hula mo, eh. 'Di ba? Walang pakialam, wala namang bearing yung hula mo yun, eh. Right? Pero bakit parang kasi influencer siya, eh. Okay? Nagets yung point ko mga Kaloys. Influencer po siya. And kung ang hula niya ay aksidente, 'di ba? Mawawala ang kanyang kinang bilang manghuhula. Kasi paano niya i-explain yung mga pasa? Paano niya i-explain yung mga kasinungalingan ng mga players na nandoon? 'Di ba? Nagets yung point ko mga Kaloys. Pero kung sasabihin naman niya na may binugbog, okay, or pinahirapan talaga si Rene, 'di ba? So, ang mangyayari diyan mga Kaloys, ito namang kampo ng ay magre-react. Nagets yung point ko mga Kaloys. Kung ano mang sasabihin niya, which side ay meron talagang effect somehow, pero hindi dun sa kaso. 'Di ba? Sa tao, yung mga subscribers niya. Ang tagal na nang nangyari. Bakit hindi siya makapagsalita? Yun yung ko mga Kaloys, eh. Pinipigilan siya kasi nandun na yung kaso. Right? Sino bang pumigil sa kanya? Mag-analyze tayo mga Kaloys.
Yun bang pamilya ni Rene? O yun bang mga suspect? The probability is very high yung mga suspect. Kasi right now, ang daming gustong makuha ang hustisya. Kasi nahuli natin nagsinungaling. 'Di ba? Ginamitan pa natin ng science. Okay? Scientific facts. Hindi nagtugma yun sa sinabi nila. 'Di ba? Nakahilera sila. Hindi po. Okay? So, yung mga ganun mga kaloys na parang gusto nilang kontrolin ang social media. Even yung president ng Ateneo, sabi niya, di ba, tigilan nyo yung mga noise. Di ba, dun sa 40th day ni Rene, tigilan mo na yung noise. So, ibig sabihin nun, yung mga tao nagsisigaw ng hustisya, ay dapat tumahimik na. Di ba? Tapos sabi nung Ateneo president, tigilan nyo yung pag-ano dun sa mga ibang players kasi biktima din sila. Makisimpatiya ka ba? Or biktima ba talaga sila? Bakit ang sinungaling nila? Bakit ang taga nilang magsalita? At nung nagsalita na, 5 pa lang sa 18 na natira, wala na, hindi na nagtugma. Diba? Paano lang kaya kung lahat sila imbestigahan isa-isa? Hindi talaga magtutugma yan, 5 pa lang eh. What's the probability na magkagulo yan? Diba? Sobra. Diba? Booking talaga sila. Right? Halatang halata talaga na may tinatago talaga sila. Hindi talaga aksidente talaga ang nangyari. Okay? So para sa akin, yung suspect ang pumipigil dito. Kasi they're trying to control social media. Makadagdag itong si di ba? Sa social media yung parang inis ng taong bayan. Matuloy po ang reading namin kay Rene. Kasi willing din po kami or especially ako na tumulong regarding po makita sa mga cards ang tunay na pangyayari. Ito kasi mga kaloysa, kung gusto niyan tumulong kung gift talaga yan galing sa, di ba, sa puting side, makakatulong siya eh. Why? Para i-lead kung saan kukunin yung ebidensya. Bakit napipigilan siya? Di ba? So kaya nagtatanong ako sa mga kaloys, nagdadalawang isip ba kayo pag may na-meet kayong manghula daw tapos nagpapabayad? 72% po sa inyo nagsabi na oo. I wish ma-share ko sa inyo yung sinasabi kong tao na gifted. Pero try kong i-contact talaga siya mga kaloys. Okay? At magbigay tayo ng pangalan. Ibigay ko yung 20 or 18 na pangalan ng mga players doon. Okay? Tapos if ever may ginawa sila, 'di ba? Yun na nga. Isama na sa pagdasal na makamit yung hustisya. Just like yung sa father ko, pinagdasal din niya na makamit yung hustisya and boom, after a month, huli nga. Okay? So yun ang gusto kong itulong kaysa pamilya niyan. Actually, magkalapit lang sa Talakugon yun eh, yung nakatira yung yung gifted. So once makontak ko yung family ni Rene, ibibigay ko sa kanila, okay? Para magabayan sila, okay? Sa ebidensya. So, ayan mga kalays, magdadalawang isip talaga kayo pag nanghingi ng pera. Kasi ang totoong gifted hindi yan nanghihingi.